Kung ikaw ang tatanungin mga tol, naniniwala ka ba o sa tingin mo ba ay masyadong pa-victim etong China dahil dun sa mga reklamo nila na tila ba sila pa yung aping-ape dahil nga dun sa mga ginagawa ng ating mga opisyal dito sa gobyerno na sinasabi ng China na nagpapakalat daw ng mga malicious disinformation laban sa kanila. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga kapatid, syempre bilang mga Pilipino, tayo ay nakaantabay at laging nakasubaybay sa mga nangyayari at kaganapan dito sa West Philippine Sea dahil tayo lahat naniniwala kahit na ano pa ang iyong kulay ng politika, kay DDS ka man, kay loyalist ka man, kay dilawan ka man o pinklawan ka man, I believe mga kapatid, hindi ka rin naman papayag, 'di ba, na agawin na lang basta-basta itong ating bayang sinilangan, no, ating mga teritoryo. But nakakalungkot man isipin mga tol, marami lalong-lalo na sa part ng DDS is parang okay lang sa kanila kasi yung mga sinusuportahan nilang politika o politiko is okay lang din. Do sinasabi nila hindi sila pro-China pero wala silang reaksyon, wala silang pagbatikos, wala silang kahit na anong komento kapag ang China ay ginagawa ng pangharas o pangmamaltrato mga tol etong ating mga kababayan dito sa West Philippine Sea. Pero ngayon mga tol ay nagkakaroon tayo ng tinatawag na world war. No? Ito ay bakbakan ng mga salita laban sa isa't isa sa panig ng mga opisyal na sa China at sa panig naman ng mga opisyal dito sa Pilipinas. Ngayon, nagsalita etong si Senate Deputy Majority Leader Risa Hontiveros at sinabi niyang masyadong pa-victim etong Chinese Embassy at ito daw ay hindi nagiging mabuting bisita dito sa ating bansa. Sa tingin ninyo mga kapatid, tama nga ba rito si Senator Risa Hontiveros? No? Pag-usapan natin to bago natin to simulan. Siyempre wag niyong kakalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, siyempre wag mo rin kalimutan mag-follow and like. No, nasa 243,000 na po tayo. Maraming salamat sa inyo. Again mga kapatid, ito'y hindi usapin ng kulay ng politika. Hindi ako loyalist, hindi ako DDS, hindi ako pinklawan o dilawan mga tol. Pro-Filipino tayo, wala tayong pinapanigan sa mga politikong to. Sana ganun din kayo. Ang ating panigan mga kapatid is yung ating mismong bansa na ngayon ay nakakaranas ng mga pangapit, pangharas, laban o pangharas mula dito sa mga bansang to katulad nitong China mga tol. No? Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Sumulat kayo kay DFA Secretary Lazaro asking for a decisive action doon sa ginagawang mga banat ng Chinese embassy sa ilan natin mga official. Particular dito po kay Philippine Coast Guard spokesperson na Commodore J. Tariela. Actually, di ba? May po ba si Secretary? Wait lang, di ba nga naglabas ng pahayag ito si Go Jaikun mga tol, na tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China mga tol, na sinabing pagbabayarin daw nila etong mga opisyal na nagsasalita ng masama laban sa kanila. Samantalang sabi ni Professor Renato De Castro, gawain naman nila yun eh. Biruin mo, ang tapang nga nila magsalita doon sa Prime Minister ng Japan, sabing ganun ng Consul General ng China doon sa Osaka, di ba? Dapat daw putulan ng ulo. Biruin mo kung paano sila magsalita. Tapos ngayon masyado silang onion skin. Onion skin sila doon sa pagpapakita ng muka ni caricature ang tawag doon pala sa ano na yun, no, sa drawing na yun, AI generated na muka ni Xi Jinping. Saktan sila doon. Saktan yung damdamin nila. Secretary Lazaro? Inaabangan ko po yung sulat niya in response to my formal letter sa kanila para sa isang decisive action ng ating Department of Foreign Affairs sa Chinese Embassy dito sa Manila. And umaasa ako na magkakaroon kami ng malaman na communication tungkol dyan soon. No? Kasi
China is Pero pansin ko lang stop lang ulit natin. Sa mga kulay ng politics ngayon, di ba meron tayong 3 kulay ng politics ngayon? Dilaw o pinklawan, kasi pinagsama na no? Loyalist, red, tapos green naman dito sa mga DDS. Pero yung loyalist at saka itong pinklawan, do alam nyo na medyo magkaiba rin yan dalawang yan. Pero pareho silang no? Pareho silang pumupuna dito sa mga ginagawa ng China Coast Guard, sa mga pangaharas nila dito sa ating mga mangingisda. Pero hindi pa talaga natin nakikita o napapanood is yung bumatikos din bilang mga Pilipino, etong nasa panig naman nung kabila, yung natira, alam niyo na, yung DDS. Wala pa tayo naririnig. Dati, nung nakikita natin dati si Senator Bato, o siya, oo, sige, bumabanat siya. Pero pag, alimbawa, Robin, sino pa ba? Sino pa ba yung mga nakikita natin? Wala tayo talagang ibang nakikita, mga tol, na nagtatanggol sa ating mga mangingisda. Minsan nga, nagiging lumalabas na mali pa yung Coast Guard natin. Diba, yung mga Coast Guard pa nga natin yung nagiging mali. Yung ginagawa pa mismo ng ating pamahalaan na lumalabas na mali sa mata ng mga yon. Kaya pati yung mga simpleng mamamayan lang, nagiging ganun na rin yung pananaw, 'di ba? really the Chinese embassy is being a bad guest here dito sa Pilipinas. Dapat mas magpakita sila ng respeto sa kanilang host country, sa atin. Yung mga recent na actuations nila laban kay Commodore Tariela at iba pang mga Philippine officials na tumitindig lamang ng tama para sa ating national interests at dinedepensahan yung ating Navy, Coast Guard, mangingisda, pati yung ating kalikasan sa dagat. Tuwing ito ay nilalabag ng China. Tama lang yon, no? On the part of Philippine officials, at ang pag-atake sa kanila ng Chinese embassy ay paglabag, no, sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Again excuse lang ulit sa mga DDS kung bakit DDS ang binabanggit ko, mga tol, kasi sa panig talaga nila, mga tol, wala tayong nakikitang pumupuna dito sa ginagawang aksyon ng China. Ang lagi nga nilang dinadahilan, halimbawa na lang yung kanilang mga opisyal, for example na lang Senator Robin Hood, mga tol, is sana magising tayo sa katotohanan na kailangan makipagnegosyo tayo sa China, which is ginagawa naman natin matagal na, mga tol. Baka nga di pa tayo pinapanganak, lahat ginagawa na ng Pilipinas yun eh. Diba? Tayo naman talaga yung magkasama noon pa bago pa tayo sakupin ng mga Kastila, mga tol eh. Meron ng mga Chinese na nakikipagkalakalan dito sa atin eh. Kasi wala naman tayong, again, ulitin ko wala tayong problema sa pakikipagnegosyo sa kanila, sa trade sa kanila. Again, mga tol, tayo, do ayaw natin yung ginagawa ng China dito sa West Philippine Sea, pero hindi ko naman kayo hinihikayat at wala naman sigurong nanghihikayat kahit sa panig ng Pinklawan o sa panig ng Loyalist na i-boycott ninyo yung mga produkto ng China. Walang nanghihikayat sa inyo ng ganon. Do, hinihikayat kayo nitong mga to na tumindig at ipaglaban ng ating soberanya, pero never kayong hihikayatin para i-boycott ninyo o para iwan ninyo yung mga produktong China, kasi hindi natin dapat idamay yung bagay na ganyan sa problema natin sa ating soberanya. Hindi katulad, mga tol, again, meron tayong isang opisyal na narinig doon, taga doon sa Davao, anak ni dating Pangulong Duterte, ang sinasabi, bago kayo magsalita, before you open your mouth, sabi pang ganun, hubarin nyo muna yung mga made in China product ninyo. Diba? Anong kinalaman kasi ng mga made in China product dito sa pagtatanggol natin sa ating soberanya? Ano yung personalan, ganun? Diba? Pepersonalin ba natin yung mga Chinese? Agalit kami sa China dahil inaagaw nila West Philippine Sea. Mula ngayon, uhubarin ko na mga Chinese product. Hindi ganun eh. Hindi naman kasi ganun yun eh. Diba? Ang sa atin lang, hinihingi natin yung respeto. Tulad halimbawa itong sinasabi ni Senator Risa Hontiveros. 'Di ba? Masyado silang nagbabalat para silang balat sibuyas dito eh. Masyado silang
nasasaktan agad eh. Kaya todo sila mag-react eh, no? Ayaw nilang ginagawa sa kanila yung mismong ginagawa nila sa ibang bansa. Halimbawa, yung mga maaanghang na pananalita, o di ba, lagi nilang ginagawa yan. Meron pa nga silang sinasabi na those who play with fire will get perished, di ba? Will get burned. Lagi nilang yung sinasabi yun, pinantatakot nila. Kumbaga masyado silang pa-victim. Tama nga yung sinabi rito ni Senator Risa Hontiveros, masyadong pa-victim eh. Kaya humihingi ako ng tugon mula sa DFA tungkol dyan. So ma'am, ano ba yung decisive action na dapat inasahan nyo na gawin ng DFA? Pwedeng i-call ng DFA ang attention ng Chinese Embassy dito sa Manila tungkol nga sa kanilang unacceptable na behavior. At paalalahanan sila na mayroong Vienna Convention na dapat nilang ino-observe at hindi nilalabag. Medyo mas malala yung pumalit doon sa unang ambassador dito sa China. Yung ambassador nitong nakaraan, mga tol, medyo mas malala yung pinalit. Napalitan pero medyo mas malala yung pumalit. Masyado namang pa-victim ang pag-uugali ng Chinese Embassy dito sa Manila. After all, sila po yung umaatake ng lasers at kung ano-ano pa sa ating mga uniform services. Sila ang nagtataboy sa ating mga mangingisda sa fishing grounds ng Pilipinas. Sila ang sumisira ng ating likas yaman sa dagat. So, tigilin nila yung ganyang masyadong pagiging balat sibuyas. Samantala kami naman na mga nagtatrabaho at opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno, magpapatuloy kami sa pagtataguyod ng ating pambansang interes at hindi kami pwedeng manahimik lamang. Hindi pwedeng manahimik lamang si Commodore Tariela, si Senator Kiko, si Rep. Laila at marami pa kaming mga iba. Hindi kami pwedeng tumigil at hindi kami titigil dahil lamang baka ma-hurt yung feelings ng Chinese Embassy. Alam nyo mga tol, hindi nyo kailangan maging gusto si Senator Risa Hontiveros. Hindi nyo kailangan maging gusto si Laila De Lima. Hindi nyo kailangan maging gusto ang isang politiko para sang-ayunan ninyo yung sinasabi niya. Meron naman kayong sariling common sense eh. Pakinggan ninyo yung sinasabi kung meron bang laman o wala. Kasi sa ibang page, mga tol, na hindi gusto si Risa Hontiveros, hindi na nila pinakinggan kung ano yung mensahe. Basta hindi nila gusto, mga tol, binatikos na nila yan. Yun ang masama, yun ang nakakalungkot dito sa atin sa Pilipinas. No? Yun ang nakakalungkot. Nagiging bingi yung mga Pilipino at the same time nagiging bulag na rin sila eh. No? Nagiging sila eh, kumbaga nagiging bingi, hindi na nila tinitignan, hindi na nila pinapakinggan yung sinasabi. No, nagiging bulag sila kasi hindi na nila nakikita yung mga pang-aapi na ginagawa nitong mga banyagang bansa na to sa ating mga mangingisda. 'Di ba? Hindi na sila para sa taong bayan, hindi na sila para sa mamamayang Pilipino. Hindi na sila para doon, para sa isang pamilya na lang sila. 'Yun ang nakakalungkot isipin. Ano masasabi ninyo tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.